Ayan, ano bang, andyan pa ba ang VP Sara Manang Milky? Alamin nga natin lakay kay Manang Milky dahil ayon sa report kanina ni Secretary General, ano nga pangalan niya lakay? Veloso. Yung SecGen ng House. Oo nga, si Reggie. Ayan, Reggie Espiritu Veloso. Ayan. Grabe ka naman. Bakit? Si Sir Reggie, yun nasa heaven na. Hi Sir Reggie, we miss you. Ayan. Si Reggie, Siguro naka-monitor sa atin yun ngayon. Ito si Reggie, di nagre-report. Sabi ko, mag-report eh. Gulat ka biglang, boss, ikaw na bahala sa akin. Pinunta ko sa puntod niya dyan sa Heritage nung All Saints Day. Sabi ko, Pogi, mag-report ka, di ka nagre-report. Hindi pa nagre-report. Paramdam ka na mo lang yan. Lagot ka pag ikaw dinalaw nun sa panaginip. Sige ka. Para alamin natin ang update kung ang Vice President Sara Duterte ay nandyan pa ba ngayon sa opisina ng kanyang kapatid dyan sa Kamara. Alamin natin ang update mula kay RH 12. Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, baka magparamdam sa inyo si Reginald. Sila kay Manang Milky pinagre-report. Oo nga, para malaman natin kung ano nangyayari. Ako ano nangyayari sa langit. Ayan. Correct. Pero Lakay at Sister Kung marami daw bang politiko doon. Oo nga, at kung marami bang makukulit din na reporters doon sa langit. Walang update si Reginald. Anyway, alas 8 kagabi Lakay at Sister L, dumating si Vice President Sara Duterte sa Kamara at dinalaw ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Ang kay House Secretary General Reginald Velasco, pinayagan nilang dalawin si VP Sara ni Lopez. Sila ay nagkita at nag-usap sa Visitor Center at hindi pinayagan sa detention facility dahil maliit lamang daw Lakay at Sister L yung kwarto ng detention facility. Nang matapos ang pag-uusap, sinabi ni Velasco, nagpunta si VP Sara sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. Doon natulog at sa impormasyon Lakay Sister L, naroon pa rin. Andun pa rin ang VP. Andun pa rin, oo. Hindi natin kung anong breakfast ang kinakain ngayon ni VP Sara, andun pa rin daw sa Kamara. Paliwanag ni Velasco, naka-alerto ang House Sergeant at Arms para matiyak ang seguridad sa Kamara, lalo na't naroon si VP Sara. Si Atty. Lopez ay pinatawan ng contempt sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability at nakadetain nga sa detention facility ng Batasan. Sa Lunes, magre-resume ang hearing ng komite at didesisyonan kung papalayain na ba si Atty. Lopez at kung matutupad ang kondisyon ng ilang mga kongresista na padaluhin sa hearing ang apat na opisyal ng OVP na nauna ng pinatawan ng contempt. Mabigat kasi Lakay at Sir L ang kondisyon kay Atty. Zuleika Lopez. Palalayain siya sa Monday pero dapat i-produce dumalo yung apat na OVP officials na nauna ng na-contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito Lakay yung makapagsasabi kung ilan ba yung mga acknowledgement receipt na inilabas, sino ba yung mga kumuha, nag-withdraw ng pera ng personal sa dalawang bangko ng Land Bank. At ang sabi, actually 10 days dapat ang detention itong si Atty. Lopez pero naawa naman itong si Congresswoman Franz Castro. Ang sabi niya ay sa susunod na lang na hearing sa Monday ng House Committee on Good Government, palayain itong si Atty. Zuleika sa kondisyon nga na padadaluhin yung apat na opisyal ng OVP na una nang na-contempt ng komite. Kaya daw dumalo ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio Manang Milky kay Atty. Lopez. Kasi sumasakit ang likod tsaka nahihilo yata o yan naglilihi ba? Meron daw Lakay may scoliosis siya Lakay. Scoliosis. Masakit yun Manang Milky may kakilala ko may ganyan Padala natin si Dulce. Yan ba kailangan niya ng massage? Kailangan niya ng physical therapist, tama ba ako, Manang Milks? Katulad ko Lakay, Sister L, meron ang scoliosis kasi ang haba ng hearing namin kapag umaabot ng isang oras, dapat tumayo ka Hindi ka pwedeng all throughout nakaupo. Yung hearing halimbawa ng Quadcom at ng Good Government Committee, 12 hours ito tuloy-tuloy. So ang natanong siya ng isang congressman, Congressman Zia Alonto Adjong yata o Congressman Jude Asidre. Tinanong si Atty. Zuleika, kumusta ka ba? Yun ang tanong sa kanya noong
hearing. Ang sabi niya, okay lang naman ako, kaya lang meron akong scoliosis. Ang sabi niya, hindi siya pwedeng Parating nakaupo. ng matagal. Oo. So, kailangan niyang tumayo ng konti para ma-stretch yung kanyang likod. Pero wala naman siya nabanggit doong hearing lakay, Sister El, na siya ay nahihilo. Uncomfortable lamang daw siya sa kanyang silya. Kaya napansin ko, nung pinapan yung camera rin sa kanya during the hearing, meron siyang unan sa likod. Ayan. Ano daw ang napag-usapan na ni Vice President Sara? Ha? Totoo bang sabi daw ng BP, huwag ka magsasalita, sasapahin kita? Walang ganun lakay. Wala bang ganun? Walang ganon. Baka may patawag ka siya. Manang Milks, Hindi. I-cover kita sa Monday lakay. Tanong ko lang naman kung ano. Biro lang daw yun, Manang Milks. Ayan, sasapahin kita. Ayan, di lang nakita ng piatos saka tempura. Ayan. At saka yun, fruitcake pala yun, yung masarap din sa Mary Grace. Ayan. Yes. Grabe naman ginagawa ng mga memes kay Vice President Inday. May mga memes na lumalabas ngayon. Hindi, tsaka alam mo, Lakay, tsaka Manang Milks, napanood nyo ba yung impersonator nito ni ni VP Sara? Yung vlogger? Yung nasa harapan ng Mary Grace. Yung LGBTQ ano yun na kayo tumawag yung staff, ma'am, sabi niya. Ma'am kasi po. Anong ilalagay natin sa ang tawag nun? Liquidation, ayan, doon sa acknowledgement receipt. Kailangan na daw. Nasa harapan siya ng Mary Grace Cafe. Sige, Mary Grace. Ma'am, anong apelyido? Paglingon niya may kumakain ng piatos. Piatos. Yun yung ginawa ng loko-loko tong vlogger na to Grabe kayo. Ano to, Manang Milks, sa video, ginawa niya talaga ng video. Ayan. Pinag-effortan nung vlogger. Sino bang vlogger na yun kahawig ni Vice President? Nakalimutan ko pangalan nito, Lakay Oo. Okay. Pero ang ganda ng content niya lakay at Sister Ella. Napaka-creative. Benta sa public. Siguro malaking kinikita sa vlog nito. Commissioner Jun Lumagi, pakitignan nga ito. Babayad ba ng tax ito? May advertisement ng Mary Grace at Piatos yan lakay, Sister Ella, sa Jack in Real. Kaya lang nagtatampo si Fernando Tempura. Ayan, di pa raw na hindi na isama sa sa vlog, sa social media. Ayan. Paborito mo talaga lakay si Fernando Tempura. Tsaka sashimi. Ayan. Ayun, si Cocoy Villamin. Patay na yun, di ba? Si Cocoy Villamin. Iba yun lang. Diba? Tingnan mo, hindi ko maradarma ng Milks kasi hinirasyon. Rebillame. May generation gap tayo bigla. Talent pa ni Tata Rick Radam nung araw dito sa DCRH yun Kasama nila Daisy Reyes. Lakay, hindi maituloy kanina ni Sister El yung palitan niya na generation, generation niya kasi yun. Batuhin kita ng cellphone. Sabi ko lang generation gap. Bastos ka. Hindi na ako dinamay lang. Palabasin na nga ito. Okay, so andyan pa ang Vice President. Anong breakfast nila? Di ba sinalo ni Vice President si Attorney Lopez dun sa kulungan na mag-breakfast? Hindi ko alam kung pinapayagan yun lakay na papasukin sa detention facility. Kasi yung meeting nga nila sa isang sa isang lugar, visitor center ng Batasan. Kasi nga, maliit lamang daw yung detention facility. Akala ko pinuntahan ni VP dun sa kulungan mismo ni Attorney Lopez. Hindi ba? Hindi lakay. Sa visitor center muna si VP Sara at inilabas naman from detention facility itong si Attorney Zuleika Lopez. Doon sila nagkita. At nung matutulog na kasi mag-alas 12 na ng gabi yata lakay 8 to almost 12 midnight, ibinalik na si Attorney Lopez sa detention facility. Si VP Sara naman ay pumunta doon sa kwarto, yung opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Tolong. Ba't iba yata yung kulungan nila? Naalala ko yung anong lugar ba yung yung mga grupo ng mga leftists dyan, sinakasatur nung araw, mga Gabriela, di ba may na-detain din yata sila dyan? Di ba maganda yung malawak yung lugar nila na
tinirhan dyan sa Kongreso? Hindi ako Tinulugan? familiar doon, Lakay. Oo, doon sa binabanggit mo. Pero ang sabi ng mga matatagal na nagko-cover dito sa HREP, maganda na yung detention facility. Yung para nga doon sa Senado na nasa basement lang. Yung detention facility ng Kamara ay isang magandang kwarto, Lakay. At Yun kompleto naman pala, naman na pwedeng doon matulog talaga yung mga nadidetain na mga resource person kapag sila ay sinampahan ng contempt. Aircon, may shower, ayan, malinis ang toilet, ganon. O Alakay, aircon, may sariling banyo, Aha. pero maliit lang yung kwarto na para lamang talaga sa isang i-detain na resource person. So, kumbaga, studio type, pwede magluto, ganon. Wala yata lang. Pero inaalaw nila na magpa-deliver. Order. Inaalaw nila magpa-deliver. Oo, magpa-deliver. Kung merong gustong kainin. Okay. Sige, abangan mo man ang Milky, ha? Ayan, kung hanggang susubaybayan, magbabantay ang VP Sara kay Attorney Zuleika Lopez. O kung hanggang Lunes siya dito sa Kamara, Lakay, kasi sa Lunes, ang resume ng hearing ng Good Government Committee at tetestigo uli. Haharap uli itong si Attorney Zuleika Lopez. Di natin alam, baka ipatawag na rin siya sa Lunes, so nandito pa siya. Oo nga, Sara, kasi yun, Naku. yun ang request din ng Komite, Lakay. Eto nga, si Speaker mismo, si Mr. Speaker Ferdinand Martin Romualdez, pinaparap si VP Inday Sara sa hearing. Sa hearing. At siya na lang daw magpaliwanag kaysa daw madamay pa yung kanya mga opisyal. Kasi yung mga opisyal daw, konti lang naman daw ang nasasabi, mas marami daw mapapaliwanag kung mismong si VP Sara na ang haharap sa pagdinig ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez. Di magsabay na lang sila, sabayan na lang. Ayan, oo. Pwede ba yun? Malaking coverage yan, Lakay, if ever. Oo, kung darating sa Monday. Blockbuster na naman yan. Ayan, okay. Maraming salamat, Manang Milky. Happy weekend, Lakay. Sister Ella ko si Milky Riguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kongreso, TGIF.